Hello everyone, I'm Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, Bishop Salmian. The program like is here, subscribe, and post notification bell to update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. This is the name Jesus Christ, to God the glory, because His mercy endureth forever. Magandang umaga po sa lahat, sa ating mga viewers, listeners dito po sa ating YouTube channel sa Facebook. Naway ang kapayapaan at habag miyan ng Diyos ay sumasa atin sa magitan ng ating Panginoon Yesu Kristo. Sa lahat mga kapatid, nagpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Ipinagtambayaan ng Diyos sa bawat araw, palibagong dagdag ng ating mga karawan, mga taon, sa lahat nagdiriwa ngayon na birthday. Happy birthday po sa lahat na ating mga viewers ngayon. Naway pagpalain po kayo ng Panginoon sa mga araw, dagdag ng mga taon, malusog na katawan, at sana po ipagkaloob ng Panginoon Hesus ang inyong mga kahilingan sa mga araw na ito. Naway bigyan po kayo ng biyaya ng Diyos sa anuman mga hinahangad po ninyo, na may pagkaloob ng ating Panginoon. Dahil po sinabi po sa Proverbs 16 in verse 1 na sa tao ang papaplano, ngunit sa Diyos ang sakatuparan. Kaya mga kapatid, magpaplano lang po tayo, pero ang Diyos po magbigay ng pagkataon kung ito'y makamtan po natin. Kaya salamat tayo sa Panginoon sa bawat araw na kanyang kabutihan sa atin. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. Bawat araw po ay bigyan tayo ng Panginoon ng pagkataon na maging karapat-dapat po tayo, hanggang sa mga araw na tayo po ay alis sa salimutan na ito. Ay nais ang Panginoon na matuto tayo sa bawat araw ng kanyang mga salita, dahil po sa salita ng Diyos ay binigyan po tayo ng buhay na walang hanggang. Kaya sinabi po niya sa John 6:54, ang kumain na aking laman at uminom na aking dugo, may buhay na walang hanggang, at muli ko siya bubuhayin sa huling araw. Na ang laman, mga kapatid, ito po ating mababasa, itong nakasulat sa Biblia. At kung sundin natin ito, mga kapatid, ang kanyang mga utos, ito na po ang pag-inom po ng kanyang dugo, na kanyang inula doon sa taas ng cross, na kanyang inalay doon, mga kapatid, para sa kapatawaran na ating makasalanan, dahil po ang dugo nagpapatawad. Now, sa aral po ng mga apostol, na ang nagpapatawad po, mga kapatid, ang pangalan po ng ating Panginoon Kristo. Yan po ang nagpapatawad sa atin. So meaning to say, kung tanggapin natin ang utos niya, na ito'y nagbigay sa atin ng kalayaan, na ang pangalan niya ay nagpapatawad. So kapag napatawad na po tayo, yun po ang totoong nakaisa na po ng kanyang dugo, kung nakainom na po ng kanyang dugo. Kasi kailangan may basihan po tayo, mga kapatid. Kailangan po may basihan po tayo sa Biblia na totoo talaga. May pag-asa na po tayo tungkol po ng kaligtasan. Kaya nais na po ng Panginoon na magkaisa po tayo sa kanyang mga salita, para po na malaman natin. Kasi anong ibig sabihin, ang kumain na aking laman, uminom na aking dugo, may buhay na walang hanggang, at muli ko siya bubuhayin sa huling araw. So yan, mga kapatid, na alam naman natin ang laman na makikita. So ito pong Biblia, mga kapatid, binabasa po natin at inunawa, pinapaunawa po natin, para po na magkaroon tayo ng kaligtasan. Kaya ito, mga kapatid, ang ginawa natin, sulubin ng Panginoon, ay malalaman natin ang katotohanan, maunawaan po natin ang katotohanan, at may sagawa po natin ang nararapat po, para po na hindi po tayo maparusahan sa araw na pagparito ng Panginoon. Yan, tanda po na, mga kapatid, no? Sa bawat araw, nais lang po ng Panginoon na makamtan natin ang kanyang pangako, na kapag kumain po tayo, ito po ang pagsunod, mga kapatid. Sinabi po sa John 4:34, ang pagkain ko ang pagsunod ng utos na nagsugo sa akin.
So pagsunod, so anong sundin? Yun, utos. Kapag sinunod natin ang utos, so yan mga kapatid, kumakain po tayo. Ibig sabihin, kung anong napakinggan po natin, so gawin natin. Para po na totoo talaga ay magkaroon tayo ng pag-asa. Gawin natin ang salita ng Diyos na atin napakinggan. Kasi yan lang po mga kapatid ang pinakamahalaga. Kasi kung ngayon mga kapatid ay nag-asa tayo ng kaligtasan, pero kulang pa po tayo sa pangunawa, kulang pa po tayo sa paggawa na mga salita ng Diyos, so hindi pwede kasi sinabi sa Usias, Kabanata 4, talata 6, ang bayan ko ay nasisira dahil sa kulang ng kaalaman. So masisira talaga tayo sa paningin ng Diyos kung kulang tayo sa kaalaman. Kasi ang kaalaman na ito mga kapatid na bigyan ng Diyos sa atin ay para po sa ating kaligtasan. Kaya nga sinabi sa Mateo 7:21, hindi po lahat ng tumatawag sa akin Panginoon, Panginoon ay makapasok sa kanilang langit, kundi yung tumutupad lang ng kalooban ng Ama na sa langit. So yan mga kapatid ang sinabi po naman ng aklat. Kaya kung makinig lang po tayo, wala naman tayong ginagawa, so hindi makapareha po ang pag-asa natin. Pero kung magkaisa po tayo sa pagkikinig at gumagawa, so magkaisa po tayo sa kanyang kalwalhatian, ayon po sa kanyang biyaya. Kaya hindi po huli mga kapatid ang lahat, habang buhay pa tayo may pag-asa, ayon po sa Ecclesiastes kung mga aral, Kabanata 9, talata 4, habang buhay pa may pag-asa ang tao. So habang buhay pa tayo mga kapatid, may pag-asa po tayo dahil po alam natin na itong ating humisalimutan, hindi po tayo perfect talaga, magkamali talaga tayo, kahit tayo mga pastor nga, magkamali po tayo. Ano pa kaya kung wala tayong panahon sa Panginoon? Mas lalo po tayo magkamali. At tanda po natin mga aral, Kabanata 7, talata 20, walang iisa mang tao na matuwid sa ibabaw ng lupa na gumagawa ng katuwiran na hindi magkasala. So yan mga kapatid ang pinaka sintro na nais ang Panginoon talaga na malaman natin ang totoo, na huwag tayong kumpiyansa, huwag tayong manalig sa ating sariling kakayahan kasi magkasala pa rin tayo. Ngunit kung ang salita ng Diyos ay itanim natin sa ating puso, maiwasan po ang pagkakasala. In Psalms 119 in verse 11, ang iyong salita o Diyos, iningatan ko sa aking puso upang huwag kang magkasala. So yan mga kapatid, ang Panginoon Kristo habang siya dito sa libutan naging tao tulad natin, ay hanggang sa itaas ng krus ay iningatan po niya ang salita ng Ama na sa kanyang puso, at saka yun po, hanggang naipako siya sa krus ay hindi talaga sinuway niya ang plano ng Panginoon Diyos Ama tungkol po sa atin, na kailangan ipako siya sa krus para tubusin po tayo sa ating makasalanan. So kaya mga kapatid, yung po ating ginagawa ngayon sa bawat araw, loobin ng Diyos, ay makapag-post naman tayo ng mga video. Tayo po ay makapag-post sa YouTube channel, sa Facebook. Kahit pa paano, marami po tayo matutunan at mapaghandaan po natin ang ating pagharap sa hukuman. Harap naman tayo. Kahit na pastor, pare, tagapagturo, mga apostol nga, harap. Tayo pa kaya hindi harap. So harap tayo, pero iba tayo na harap na sumunod ng kalooban ng Diyos, may kalayaan po tayo. Kaysa harap po ang iba na papunta po sa kapahamakan. Dahil sinabi sa Mateo Kabanata 25, talata 31 hanggang po sa 33, na upo ako sa aking trono at pagbukod-bukurin ko ang lahat ng tao sa aking harapan. So yan mga kapatid, na sinabi ng Panginoon habang kasama ng mga apostolis, na upo siya sa kanyang trono at lahat ng tao ay pagbukod-bukurin niya sa kanyang harapan, at ang sa kaliwa ang kambing at ang sa kanan ang mga tupa. So sabi sa 33 na ang mga kambing itong mga masama, itong tupa itong mga matuwid. So yan mga kapatid ang dapat natin malaman, na sana po na hindi tayo maging tulad ng kambing, sapagkat ang kambing talaga ay papunta po sa kaliwa, yun po ang impyerno,
at ang mga tupa papunta sa kanan na yung po paraiso. So, siguro, lahat naman siguro tayo umaasa po ng paraiso. Kung kahit na po yung nasa kulungan ngayon, tanungin mo sila, nakulungan sila at saka ginawa niyang kamalian, pagkasala nila sa gobyerno dito sa lupa, sa batas sa lupa, nakulong po sila. Pero maraming malaya ngayon na makasalanan pa rin sa mata ng Diyos. Buti po yung nakulong na magkasala kasi nagsakripisyo na po sila sa kasalanan nila. Ang saklap itong buhay pa na hindi nakulong nga sa sanlibutan pero papunta pala na impyerno. So yan mga kapatid ang kalagayan natin. So itong nakulong na po ayon po sa batas ng nakaw, nag-hold up, kung ano pang klaseng krimen, nakulong talaga sila. Dahil napatunayan na po sa lupa na nagkasala talaga sila. Pero marami naman makasalanan dito sa lupa na hindi nakulong, na sa mata ng Diyos dapat sa impyerno sila itapon. At nakulong na naman ngayon na kahit nakulong na po sila pero papunta sa paraiso. Dahil po alam ng Diyos na sakripisyo po sila sa kanilang ginagawang kasalanan. Kaya marami man na hindi nakulong ngayon pero papunta pala sa impyerno. Kasi sa araw ng hatol ay babasahin po yung aklat. Kung ano ating ginagawa, yun po ang hatol natin. Kaya nakapagtago tayo sa batas sa lupa, marami na gumanang krimen ng kapatay na nakatago at hindi nakulong, malaya pa rin sila. Ano pa ang paraan? Dahil sa pira or nakita talaga ang krimen na ginagawa. Pero sa Diyos po, harap tayo lahat. Sa araw ng hatol, tatanggap tayo ayon sa ating ginagawa. Sa Pahayag chapter 20 verse 12 to 13, na mawala na po ang langit at lupa at upo sa trono ang Panginoon at nakatayo sa kanyang harapan ang lahat ng tao. Yan mga kapatid, yan na po araw ng paghatol. At saka binasa po ang aklat ng buhay at aklat ng gawa. Dalawang aklat po yung mga kapatid, aklat ng buhay, aklat ng gawa. Sa araw ng paghukom ay buksan po yan. Buksan ng mga kapatid, doon tayo sa aklat ng buhay. Kasi dito na tayo sa paraiso. Pero kung doon sa aklat ng gawa, hintayin mo hatol mo ayon sa iyong gawa. Kaya yun pa lang, itong aklat ng buhay, sana makasulat tayo. Kasi pag hindi makasulat sa aklat ng buhay, delikado po ang kantungan natin mga kapatid. Napaka-dindir po ng ating pupuntahan. Pag natin alam mga kapatid, itong aklat ng buhay at saka aklat ng gawa, kung paano natin mga kapatid maiwasan ang impyerno. So dapat siguruhin na po natin ngayon pa lang ay alam na po natin ang ating pangalan ay makasulat sa aklat ng buhay. Kasi pagkamatay natin, wala na po tayong pananagutan. Kasi pag makasulat sa aklat ng buhay, 100%. Kasi sinabi po sa Pahayag chapter 21-27 na at hindi makapasok doon ang mga marumi, mamatay tao, sinungaling. So makapasok lang doon sa paraiso yung pangalan nila nakasulat sa aklat ng buhay. So yan po, siguruhin natin na sana po kahit anong relihiyon natin, ano man ang ating katayuan ngayon, sana po wag tayong aasa sa ating sariling kakayahan, wag tayong aasa sa sarili natin na kalagayan. Sana po mga kapatid, asahan natin itong salita ng Diyos na ating napakinggan ay dapat pagbigyan natin ng pagkataon na sana po ay may sagawa po natin, no, ang kanyang salita at kailan tayo makasulat sa aklat ng gawa, sa aklat ng buhay mga kapatid. Ng aklat ng gawa, lahat po diyan mga tao na gumawa ng kasamaan nakasulat po diyan. Sa aklat ng buhay, doon pangalan lang nakasulat, wala doon mga gawa. Kasi ang aklat ng buhay pangalan lang po. Yung aklat ng gawa, doon nakasulat ang ating ginagawa. Pumatay, nangalunya, kiapid, naglalasing, nagsinungaling, ano bang klaseng krimen, nakasulat po yan doon. Yun hanapin natin. Pero sa aklat ng buhay, pangalan lang po. Walang hatol doon, pangalan lang po. Pag doon ka sa aklat ng buhay, diretso na po tayo sa paraiso. Kaya dapat malaman natin mga kapatid, paano tayo mamuhay po na
hanggang ngayon, hindi natin siguro alam paano makasulat ating pangalan sa aklat ng buhay. Ang aklat na ito mga kapatid, mula pa ito kay Moises hanggang sa pagparito ng Panginoon Kristo, hanggang sa panahon ni Apostol Pablo, ito po ay binuksan po ng panahon po ni Moises sa Exodo 32, then sa 33. Ang sabi ni Moises sa Panginoon, Panginoon, kung niyo patawarin ang mga tao na ito, alisin mo lang ako sa iyong aklat na sinusulatan mo sa aming pangalan. Ang sabi ng Panginoon 33 sa Exodo, Moises, lahat na magkasala sa akin, alisin ko sa aking aklat. So, kapag magkasala ang pamuhay natin, maalis tayo sa aklat. Kaya nakasulat tayo, maalis pa rin tayo dyan, mga kapatid. Nasa Panginoon Kristo mga kapatid, sa Lucas chapter 10 verse 17 to 20, ay inulit ito ng Panginoon na sinabi ito sa kanya mga tagasunod. Ito mga kapatid, 72 po sila, tagasunod natin Panginoon Kristo, kasama ng mga apostol. Habang sila ay nangaral po ng magandang balita, tuwang-tuwa po ang 72 ka mga tao na tagasunod na ating Panginoon Kristo, kasama ng mga apostol, na ang mga demonyo talaga ay nagsisunod sa kanila. Now, sabi ng Panginoon sa 20, wag niyo ikasaya na ang mga espiritu ng diablo ay naging masunurin sa inyo. Ay ikasaya ninyo na inyong mga pangalan nandoon na sa kaharian ng langit. So yan mga kapatid, sino po sila? 72 po sila. So hindi pa po namatay ang Panginoon Kristo, hindi pa pinako sa cross, meron na po kanyang pinangakuhan na 72 po ito na tagasunod niya. So after resurrection, siya na po muling nabuhay. Pinatuloy na ito sa Pablo din ito sa Filipos 4:3. Pinamani ko sa inyo, kasama ko sa gawain na ito, at sa tulungan mga dalawang babae na ito at si Clemente na naking kaabay ko sa pangaraman ng balita at sa iba kong mga masinggagawa, na ang pangalan ay nakasulat na po sa aklat ng buhay. So yan mga kapatid, yan po ang sinabi po. Yan po ang sinabi po ng ating lingkod na si Apostol Pablo, na tulungan mo ang mga babae na ito. Kaya mga kapatid, pagsikapan talaga natin kung kailan masulat ating pangalan sa aklat ng buhay para hindi masayang mga kapatid ating pagkasalimutan na ito. Mga kapatid, mapakinabangan natin na buhay na malahanggang talaga ay makamta natin. Mga kapatid, ngayon ang Panginoon ay bigyan tayo ng pagkataon para po na matuto tayo sa bawat araw. Huwag tayong mamala ng pag-asa. Kaya nakaranas man tayo ng mga iba't ibang pagsubok, kapigatian sa buhay, ngunit ang Panginoon po ay ginagabayan pa rin tayo. Sinasamahan din ng Panginoon, saman tayo paruroon. Ang Panginoon po ang nagbigay sa atin ng saklulo sa atin bawat isa. Ang kanyang anghel po ay nakaabang po sa daan para po na mag-ingat sa atin at palayo po tayo sa mga pangyayari. Hindi po natin inasahan mga kapatid, yun po ang napakahalaga po sa ating bawat araw. Malaman po natin talaga kung ano ang kalooban ng Diyos. Kahit na po sa ating panahon ngayon na talagang naranasan po natin ang iba't ibang mga pagsubok sa ating buhay, at hindi natin maiwasan ito dahil buhay pa tayo. Itong kapanahonan natin mga kapatid ay talagang magipit. So ang pinakamalaga mga kapatid na tayo po ay manalig sa Panginoon. Huwag tayong wala ng pag-asa. Gaano mong kabigat ang ating pinapasaan na suliranin. Sabi ng Panginoon sa John 14 verse 1 up to 2 na huwag mong bagabag ang inyong mga puso. Manalig kayo sa Diyos, manalig kayo sa akin, sa bayan na aking Ama maraming silid.
Kung wala, hindi ko sasabihin sa inyo. At ako'y pupunta roon, maghanda ako ng silid para sa inyo. Verse 3. At kumahanda ko ng silid para sa inyo, ako'y babalik at kukunin ko kayo. Kung saan ako, nandun din kayo. So yun mga kapatid, ang pangako po natin Panginoon. At wala mga pagsubok, naranasan po natin. In 1 Corinthians chapter 10, in verse 13. Wala mga pagsubok na dinaanan po natin ngayon na hindi po nila ng ibang tao. No? Na tapat ang Diyos. Kung may mga pagsubok man na ating dadaanan na mabigat pa sa ating kayang pasanin, siya din ang hanap ng paraan para na mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok na atin hinaharap. Kaya napakaganda po kung mag-aaral tayo sa salita ng Diyos, makinig tayo ng salita ng Diyos para po na hindi po tayo manhihina, hindi mananaig po tayo sa salimutan na ito. Mga kapatid, sa bawat araw, ito po ang ginagawa. Importante mga kapatid, ang pangalan natin makasulat sa aklat ng buhay dahil po yan po ang confirm sa pahayag in chapter 21-27 na hindi makapasok doon mga kapatid ang mga ugali po ng mga marumi. Anong klase pumuhay ng tao na masama sa paningin ng Diyos, hindi makapasok doon. Ang sabi naman ng aklat 21-27 sa Revelation, pero hindi makakapasok doon ang mga anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. Ang gumagawa ng mga bagay na kakahiya-hiya, tulad ng mga bayot, mga tumboy, at mga sinungaling. Ang makapasok lang doon ay ang mga taong nakasulat ang pangalan sa aklat ng tupa, na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggang. So, ito mga tao lang po. Kaya, sabi niya sa mga tagasunod niya ng 72, na huwag ninyong ikasaya na ang mga demonyo, kung espiritu ng demonyo na naging masunurin sa inyo, ikasaya ninyo na inyong mga pangalan nakasulat na doon sa langit. So yan mga kapatid, 72 po ito sila sa Lucas 17 verse chapter 10 verse 17. 72 po ito sila mga kapatid. Din sa verse 20, ganun pa man, huwag kayong matuwa dahil napasusunod ninyo ang mga masamang espiritu, kundi matuwa kayo dahil nakasulat na sa langit ang inyong pangalan. So yan mga kapatid, ang dapat siguruhin natin. Sana po sa ating pamumuhay sa bawat araw, kahit anong mangyari man ng mga pagsubok, kapighatian natin daranasan at dadaanan, buhay po ang pag-asa natin dahil po ang salita ng Diyos ang siyang nagpatatag po sa atin, nagbigay sa atin ng pag-asa kahit sa anumang mga problema na ating dinadaanan ngayon, pero natili pa rin tayo. Kaya na po sa ating kalagayan ngayon, mayroon po tayong karamdaman sa ubos-sipon, pero hindi po hadlang ang ubos-sipon natin. Hindi natin mapaabot sa inyo ang mensahe ng Diyos para mapaghandaan po natin ang ating pag-alis sa salimutan. Mas malaga mga kapatid ang kaluluwa kaysa katawan natin na babalik sa alabok. Ang kaluluwa po ang pinaka-importante na masipon natin ito kung sakaling man alis na tayo sa limutan na ito. Hindi natin, mga kapatid, ang mga bagay na kamtan, madala po yan. Ano man ating kayamanan sa salimutan, maiwan po lahat. Pero itong salita ng Diyos na ating pinapangaral, ito ay makatid sa atin sa buhay na walang hanggang. 1 John chapter 2:17, lahat ng bagay sa limutan pag nanasaan ng tao mamala, subalit ang sumunod ng kalooban ng Diyos manatili magpakailanman. So ito mga kapatid, ating ginagawa sa bawat araw, mensahe ng Diyos para po sa atin lahat, para po nakipapano mamatyagan natin ang gawa ng dyablo. Sana po makasulat na po ating pangalan sa aklat ng buhay para po na ating kaligtasan inasahan ay makamtan po natin. Kasi si Apostol Pablo talaga, pinatunayan na sa kanyang sulat
sa Filipos 4, versikulo 3, kung kabanata 4 talata 3, ang sinabi ng Pablo sa kanyang kasamahan doon sa Filipos, mga kapatid, nakiusap din ako sa inyo, tapat kong kasama sa pangaral, natulungan mo ang mga babaeng ito sapagkat katulong ko rin sila sa pagpalagaran ng magandang balita kasama ni Clemente at sa iba ko pang mga singgagawa na ang mga pangalan nila ay nakasulat na sa aklat ng buhay. So maglingkod, patuloy natin ang gawain ng mga apostol dahil itong sumasama lang po sa kanila, nakibahagi sa pagpalagaran ng balita ay confirm na ang pangalan nila ay nakasulat na doon sa aklat ng buhay. So sana mga kapatid, ganoon din tayo, huwag tayo mawalan ng pag-asa, tuloy lang, maglilingkod ng tapat, hintayin natin biyaya ng Diyos hanggang kailan tayo alis sa libutan, bigyan tayo ng pagkataon na ang kaligtasan ay ating makamtan. Ito lang mga kapatid, maraming salamat po sa inyong oras, salamat sa ating mga viewers, listeners dito po sa ating YouTube channel sa Facebook. I-like and share lang po natin ang salita ng Diyos dahil po ito po ang pinakamahalaga na maparating natin sa buong sanlibutan ang mensahe ng Diyos. Huwag kalimutan mag-bill on na lang tayo sa ating YouTube channel. I-post natin ang notification bell para po sa bawat araw may mga video po na bago tungkol po sa kaligtasan. Ito yung mensahe ng Diyos para sa lahat ay marami pa tayong matutunan at masubaybayan po ninyo ang mga palibagong video natin dito sa YouTube channel. Sa Facebook, i-share lang po natin, like, share lang po tayo sa ating mga kasama sa trabaho man, kapatid, kamag-anak, i-share natin ang salita ng Diyos para po naparating natin sa ating mga kapatiran, sa ating Panginoon, ang mensahe ng Diyos. So maraming salamat po sa lahat ng ating mga viewers, listeners. Ito po yung lingkod sa Tumaka, Apostolic, Believers of Christ, International. Sabi sa Bautisa, the grace of Jesus Christ be with us. Amen.